Ito pala ang kwento ng buhay ni Marcio Lasseter, isa sa pinaka-mahusay na 3-pointer sa PBA at tinaguri ang Super Marcio. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang naging kwento ng kanyang buhay. Si Marcio Songo Sandayo Ishabar Lasseter, nakilala ng milyon-milyong tagahanga ng basketball sa Pilipinas bilang Super Marcio, ay isang alamat na Filipino-American na propesyonal na manlalaro ng basketball. Kasalukuyan siyang nagsisilbing isang nakamamatay na shooting guard at small forward para sa San Miguel Beermen sa Philippine Basketball Association, PBA. Sa taas na 6 na talampakan at 3 pulgada, mahigit isang dekada ng pinagtitibay ni Lasseter ang kanyang katayuan bilang pangunahing sharpshooter sa makabagong panahon ng basketball sa Pilipinas. Hawak niya ang makasaysayang korona bilang all-time leader sa pinakamaraming naipasok na 3-pointers sa PBA, isang record na kanyang nabasag matapos malampasan si Jimmy Alapag. Kapanganakan at maagang buhay sa California, 1987 hanggang 2005. Si Marcio Lasseter ay ipinanganak noong May 16, 1987, sa San Francisco. Lumaki siya sa isang multikultural na pamilya, pinalaki siya sa Estados Unidos ngunit malalim na naimpluwensyahan ng kanyang pamana bilang Pilipino mula sa panig ng pamilya ng kanyang ina. Nag-aral siya sa George Washington High School sa San Francisco, kung saan unang napansin ng mga Regional Scout Network ang kanyang likas na atletikong pangangatawan at maayos na shooting mechanics. Sa mahigpit na kompetisyon ng high school basketball sa Northern California, nakilala si Lasseter dahil sa kanyang pambihirang kalmado sa ilalim ng presyon at matatag na long-range jump shot. Ang paglalakbay sa kolehiyo sa Estados Unidos 2005 hanggang 2009. Sa halip na agad pumasok sa isang pangunahing NCAA Division program, pinili ni Lasseter ang isang kakaibang landas upang mas mapahusay ang kanyang kakayahan. City College of San Francisco, 2005 hanggang 2007, dito niya sinimulan ang kanyang karera sa kolehiyo bilang manlalaro ng junior college basketball. Ang kanyang eksplosibong pag-score mula sa perimeter ay nakatulong sa pag-angat ng koponan at nagpatunay na kaya niyang makipagsabayan sa mataas na antas ng collegiate basketball. California State University, Fullerton, 2007 hanggang 2009, dahil sa kanyang mahusay na paglalaro, lumipat siya sa California State University, Fullerton upang maglaro para sa Titans sa NCAA Division I. Sa kanyang huling taon, naging mahalagang bahagi siya ng koponan at nagtala ng average na 8.9 puntos, 3.1 rebounds, at 1.8 assists bawat laro. Paglipat sa Pilipinas at Smart Gilas 2009 hanggang 2011. Matapos hindi mapili sa 2009 NBA Draft, nagpa siya si Lasseter na tumingin sa kabilang panig ng Pasipiko patungo sa bansang pinagmulan ng kanyang ina. Tamang-tama ang panahon dahil binubuo noon ng Samahang Basketball ng Pilipinas, SBP, ang makabagong Smart Gilas National Team sa ilalim ng Serbian coach na si Rajko Toroman. Nais ni Toroman na humanap ng mahuhusay na Phil-Am players na may karanasan sa internasyonal na basketball. Lumipat si Lasseter sa Maynila, sumali sa Smart Gilas, at agad naging pangunahing floor spacer ng koponan. Sa panahong ito, kinatawan niya ang Pilipinas sa iba't ibang malalaking torneo sa Asia, kabilang ang paglahok ng Smart Gilas bilang guest team sa mismong PBA. Agad siyang minahal ng mga tagahanga dahil sa kanyang makinis na shooting motion at mataas na basketball IQ. Pagpasok sa PBA, ang Powerade Tigers 2011 hanggang 2012. Opisyal na pumasok si Lasseter sa propesyonal na liga nang sumali siya sa 2011 PBA Draft. Sa isang draft class na puno ng talento, siya ay napili bilang ika-4 na overall pick ng Powerade Tigers. Kasama ang kanyang kakamping si JV Casio, pinangunahan niya ang underdog na Powerade squad sa isang makasaysayan at mala-Cinderella na pagtakbo hanggang PBA Philippine Cup Finals noong 2011 hanggang 2012. Bagamat hindi nila napanalunan ang kampyonato, napabilang si Lasseter sa PBA All-Rookie Team. Pinatunayan ng kanyang laro na isa na siyang talentong kayang baguhin ang kapalaran ng isang prangkisa. Pagiging ikona ng San Miguel Beermen 2012, kasalukuyan.
Nang makita ang kanyang napakataas na halaga, kinuha siya ng Petron Blaze Boosters na kalaunan ay muling naging San Miguel Beerman sa pamamagitan ng isang malaking trade noong 2012. Dito tuluyang nagbago ang direksyon ng kanyang karera mula sa pagiging mahusay na manlalaro tungo sa pagiging isang tunay na alamat. Powerade Tigers na trade noong 2012 sa San Miguel Beerman. 12 beses na nag-champion sa PBA. Hari ng 3-point shot sa lahat ng panahon. Naging pangunahing haligi si Lassiter ng kinatatakutang Death 5 lineup kasama sina Junmar Fajardo, Chris Ross, Parwin Santos, Alex Cabagnot. Pinamunuan ng grupong ito ang liga sa loob ng maraming taon. Si Lassiter ang nagbibigay ng mahalagang spacing na pumipigil sa depensa ng kalaban na mag-focus lamang kay Fajardo sa ilalim ng ring. Sa mahigit isang dekada niya sa koponan, nakapagkampiyon siya ng kahangahangang 12 Parba Championships. Ang makasaysayang 3-point milestone. Tuluyang napatibay ang pamana ni Lassiter noong September 2024, sa isang laban sa Governors Cup laban sa Barangay Ginebra, San Miguel, tumanggap siya ng pasa, tumalon mula sa labas ng 3-point line, at naipasok ang kanyang ika-1051 na 3-pointer sa karera. Sa pamamagitan nito, nalampasan niya ang maalamat na record ni Jimmy Alapag na 1,050 3-pointers. Opisyal siyang naging walang duda na 3-point king ng PBA, at patuloy pang pinapalawak ang record na ito sa bawat larong kanyang nilalaro. Personal na buhay. Sa labas ng basketball court, si Marcio ay isang mapagmahal na pamilya. Siya ay kasal sa kanyang matagal ng kapareha, at magkasama nilang pinalalaki ang kanilang mga anak na lalaki, kabilang sina Alexis at Miles. Aktibo rin siyang nakikilahok sa mga youth basketball clinic. Madalas niyang binibigyang diin ang kahalagahan ng paggabay sa susunod na henerasyon ng mga manlalaro, lalo na sa pagsasanay sa kanyang mga anak habang nagsisimula silang makilahok sa kompetitibong basketball sa Maynila. Kahit isa na siyang veterano sa liga, nananatili si Lassiter bilang mahalagang bahagi ng pagtatapos ng mga laro para sa San Miguel Beerman. Patuloy niyang ipinapakita ang kanyang tanyag na clutch at malamig na 3-point shooting tuwing hinahabol ng prangkisa ang panibagong kampyonato. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako, para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!